Huwag kayong lumapit! Bakit pareho kami ikakasal? Pareho kaming anak ni Papa. Si Isabela, ikakasal sa pinakamayaman. Habang ako, ikakasal lang sa bulag. Hindi ako ikakasal. Maliban na lang, mamatay ako. Wag! Mr. Ramirez, gumawa ka ng paraan! Gusto mo bang ikasal ang aming anak sa bulag na yon? But Mr. Santiago is marrying Isabella. The engagement is fixed. I can't do anything. I can't do anything. Clarice, huwag ka magpapakaloko. Baba ka na. Wala akong sabi. Mamamatay ako ngayon. Wag! Clarice, wag! Clarice! Papalitan ko ang kasal mo. Ikaw? Ano ang sinabi mo? Ang bulad ng Villanueva, ako ang ikakasal. Ikaw ang maging Mrs. Santiago. Totoo ba ang sinabi mo? Ngunit ang 10 bilyong dowry ng Villanueva, dadalhin ko lahat. Walang problema. Basta, ikaw ang papalit sa bulag na yon. Bigyan pa kita ng 1 bilyong dowry. Okay. Salamat, Papa. Ikaw din anak ni Papa. Ikaw din anak ni Papa. Mahal ka talaga ni Papa. Mahal ako? Ate, talaga bang iiwan mo si Miguel, ang pinakamayaman, para ikasal sa hindi kilalang bulag? Mahal na mahal ka ni Miguel. Sigurado ka na hindi ka magsisisi? Sinasabing mahal ako. 3 taon na ang nakalipas. Bagong namatay si Mama, agad na dinala ni Papa ang kanyang kabit at anak. Plano pa akong ibenta para sa investment. Bitayan siya. Bitawan niyo ako. Painumin siya. Ilagay sa kwarto ni Mr. Santos Ang tinatawag niyang pagmamahal. Sino ang may lakas ng loob? Si Miguel ay bumaba at nagligtas sa akin. Si Miguel, ang pinakamayaman. Nakita kami ni Miss Ramirez sa mall. Love at first sight kami. Love at first sight kami. Ang manapa kay Isabela ay kalaban ng Santiago Holdings. Patay! Magandang araw, Mrs. Santiago. Sinabi niya mahal niya ako. Handa pa niyang ipaglaban ako. Ngunit lahat ng ito ay isang kasinungalingan. Hindi ako magsisisi. Walang kutsisisi. Pero bago ang kasal, ang tungkol sa pagpapalit, huwag sabihin sa sinuman. Huwag kang mag-alala, ate. Hindi ko sasabihin sa iba. Lola, ang mahal ko, si Clarice lang. Mahal ko ang kabutihan, katapangan, at talino ni Clarice. Ang posisyon niya ni si Santiago, parang isang target lang. Hindi ko gustong si Clarice. Pagkatapos ikasal, may nakaayos na akong tao na hahabulin si Clarice sa daan. Matapos mahuli, dadaling ko si Clarice sa isang hacienda. Habang nalalampasan ng pamilya Santiago ang krisis, ikakasal ako sa kanya ng magara. Palibasa, pantabing lang ako ni Clarice. Siya mismo ang gumawa ng isang bitag. Habang nahuhulog ako, siya kanya ako patayin. Miguel, mahal mo ang kabutihan, katapangan ni Clarice. Alam mo ba, si Clarice ang sumira ng pamilya ko at ninakaw ang alaala ng aking ina. Balik mo! Balik mo! Gusto mo? Yumuko ka at humingi. Sunod-sunuran. Minuhol ko ulit ang pulsera. Pero sa isang aksidente, Gino! nawala habang tumutulong. Okay ka lang, Chino? Miguel, hindi ako magiging pantabing ni Clarice. Huwag ka nang maghabol. Gusto mo ang kabutihan niya, ibibigay ko na lang siya sa'yo. Anong iniisip mo, Mix? Lola, kung hindi dahil kay Clarice, namatay na sana ako sa aksidente nga. Uubusin ko ang utang na loob. Simula noon, sinabi ko sa sarili ko, basta para kay Clarice, gagawin ko ang lahat. Kahit na ikakasal kay Isabela. Peke. Palibasay lahat ay peke.
Hello? Bella, miss na kita. Miguel, since you love acting and love Clarice, then this game, I'll play along with you. Miss na din kita. Bella, huwag kalimutan. Bukas tayo mag-fitting ng gown. Okay? Huwag kalimutan si Clarice. Same day ang wedding nyo. Mag-fitting na lang together. May mga palatandaan pala. Isama si Clarice. Narinig ko gusto mo ng blue roses. Nagdala ako para sa'yo. Paano mo nalaman na gusto ko ng blue roses? Salamat, Kuya Miguel. Mas alam mo, ang gusto ni Clarice kaysa sa akin. Kuya Miguel, paano mo nalaman na gusto ko itong kainin? Ginawa mo ba talaga para sa akin? Tama ba, ate? Bella, huwag matakot. Pupunta ako. Ang tangga, sabi niya gusto si Clarice. Ginagamit lang si Bella. But look at him. Kung mahal mo talaga, hindi mo maitatago. Nakakatakot. Akala ko may nangyari sa'yo. Takot ba na mamatay ako? Walang maging taga-takip kay Clarice? Bakit umiiyak ka? Sino ang nambuli? Sabihin mo sa akin. Ako ang bahala. Kung ikaw ang may gawa. Parusahan mo ako. Nandito ako. Walang mangyayari. Kuya Miguel! Kuya Miguel? Clarice. Nung sinabi ko na gusto ko isang espesyal na kwintas, di ko akalain na ikaw mismo ang gumawa para sa akin. Pinagawa ko lang. Basta gusto mo. Mr. Santiago, bakit kailangan mong gawin mismo ang kwintas na to? Sabi niya gusto niya isang espesyal na regalo. Ang gawa ko lang mismo ang nararapat sa kanya. Nagpapagawa si Miguel ng regalo. Siguro ay gusto niya bigyan ako ng sorpresa. Bigyan ko na lang din siya ng regalo. Pinagandaan ko ang regalo. Ang sorpresa niya para kay Clarice. Salamat, Kuya Miguel. Ang regalong ito ay gusto ko. Ate, narinig ko bukas magpa-fitting kayo. Pwede po ba sumama ako? Pwede. Bella, magkasabay kayong ikakasal. Magkasabay kayong mag-fitting. Mas madali yan. Sakto. May dalawa akong pinaghandaan. Sakto? Plano mo yan, no? Mrs. Ramirez, second Miss Clarice, ito po ang mga gown na inihanda ni Mr. Santiago. Ang unang gown ay ginawa ng mga sikat na designer at tumagal ng 3 taon bago matapos. Ang pangalawa ay gawa ng bagong designer. Pili ko yung una. Pasensya na, ate. Di ko alam na gusto mo din. Ako po ang may kasalanan. Pupunin niyo ako parusahan. Clarice, saan ka nag-aral ng pag-arte? Ang galing mo na. Kailan kita pinarusahan? Ate, wag po kayong ganyan. Kung ayaw ninyo, hihimlay ako para humingi ng tawad. Isabella, bakit lagi mong binubuli si Clarice? Kapatid mo siya. Miguel, 3 taon na tayo. Sino ang nang-aapi? Di mo pa alam? Hindi bagay sa'yo ang unang gown. Ibigay kay Clarice. Gusto ko to. Sinabi ko na, hindi bagay sa'yo. Hindi bagay sa'yo. Ibigay kay Clarice. Sigurado ka? Sigurado ka? Bella, wag ganyan. Mas bagay sa'yo ang pangalawa. Okay, papalitan ko. Salamat, Kuya Miguel. Mrs. Santiago, second Miss, dadalhin ko po kayo sa fitting room. Sumunod po. Agad niyang sinang-ayunan. Dati, hindi ba siya magwawala? Ngunit, mas mabuti na rin na sumunod. Kuya Miguel? Kuya Miguel! Maganda ba ako?
maganda. Wow, Mrs. Santiago! Ang ganda! Ikaw po ang pinakamagandang bride na nakita ko. Walang hiya. Binaliwala mo ako. Miguel, una at huli na itong pagkakataon na magsusuot ng damit pangkasal para sa iyo. Bella, sa suot mo, maganda ka pa rin. Ano to? Mr. Santiago, Mrs. Santiago is allergic to silk. Bakit hindi mo sinabi? Kunin mo ang gamot! Miguel, hindi ko ba sinabi sa'yo dati? Regalo ko to sa iyo. Ang kate? Allergic ka pala sa silk. Mula ngayon, walang dapat magkaroon ng damit na silk. Pasensya na, Bella. Ako ang may kasalanan. Sa susunod, tanda ko na. Walang susunod na pagkakataon. Isa! Kuya Miguel! Bella, ano ibig mo sabihin? Isang linggo pa, ikakasal na tayo. Huwag mag-alala. Ipaganda ko sa iyo ang pinakamagandang gown. Pasensya na, Kuya Miguel. Di ko alam na si ate allergic sa silk. Kung hindi, di ko siya ipapalitan. Bella, Kuya Miguel! Tulong, Kuya Miguel! Kuya Miguel! Miguel, tulong! Kuya Miguel! Bakit nakalimutan ko? Isa lang akong panakip para kay Clarice. Miguel! Ang pamilya ninyo sumira sa akin! Gusto ko maranasan mo mawala ng mahal! Miguel! Wag! Wag! Bella! 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 bakit kahit si Clarice ang gusto ko, pag nakita kong nasugatan si Isabela, ang sakit ng puso ko? Doktor? Asan ang doktor? Miguel, ikaw ang napapatakip sa akin kay Clarice. Bakit ka umiiyak? Gising ka na? Bella. Ate, gising ka na. Si Kuya Miguel ay nasa tabi ng kama mo. Nagbantay ng 3 araw at gabi. Bakit? Ate, kasalanan ko to. Kung wala ako, hindi ka masasaktan. Hindi ka masasaktan. Sumalents ka! Bella, kung pwede lang, sana ako na lang ang nasugatan. Alam mo ba, gaano ako natakot nung ikaw ay walang malay. Miguel, palagi mong sinasabi na mahal mo ako. Ito ba ang pag-ibig mo? Kasuka-suka. Umalis ka. Umalis ka! Umalis! Kuya Miguel! Clarice. Kuya Miguel! Buti at ayos ka lang. Clarice! Isabela, itapon mo ako. Pero, bakit saktan mo si Clarice? Sumobra ka na. Miguel, noon mo ako niligtas. Ngayon, pinapalaban para kay Clarice. Isang buhay kapalit, walang utang na loob. Ang awa naman, isang araw nang walang malay, walang bisita man lang. Sa kabilang kwarto, si Second Miss Clarice sugat lang sa ulo. Maraming nag-aalaga, kasama pa ang fiancé niya. Dahan-dahan. Masaya talaga siya. Ako pala ang hindi belong. Ngunit dati, may masayang pamilya rin ako.
Nandito na si Bella. Birthday mo ngayon. Tingnan mo ang ginawa ni Mama. Paborito ko lahat. Salamat, Ma. Mr. Ramirez, pinaghirapan kita para sa pamilya. Ngayon, may iba ka na. May anak pa. Ano gagawin ko? Ano gagawin ni Bella? Ate, hindi totoo yan. Ang hindi minamahal, ang kabit. Tama. Ma, ayos ka lang? Ma, gumising ka! Ma! Miguel, since you like Clarice's gentleness and kindness, abangan ko na lang ang araw na makita mo ang tunay niyang kulay. May 3 araw pa, makakatakas na ako. Walang nagmamahal. Mahal ko na lang sarili ko. Miss Ramirez, hindi pa gumagaling ang sugat mo. Paano ka makakalabas ng maaga? Tsaka walang dumating na maghahatid sa'yo. Kaya ko na. Salamat. Itong damit, itapon mo na. Itapon mo na. Opo, Miss Ramirez. Dalawang araw na lang, malaya na ako. Saan ito? Nakidnap ako. Senyorita Isabela, di ba? Narinig ko, ginawa mong malasing ang kapatid mo. Walang hiya ka ba? Ako na ang maghihigante para sa kanya. May konting sakit lang. Siya ay... Ngunit, tandaan mo ang aral niya yon. Sabi ng pare, ito'y magbibigay ng kapayapaan. Mahal kita palagi. Mahal din kita. Miguel, para kay Clarice, kidnap niya ako at parusahan ako. Medyo masakit lang, pero tandaan mo ang aral na yon. Sila ang unang sumugot kay Clarice. Huwag magpatalo. Hindi pa sapat. Patuloy. Miguel, tapos na tayo. Pasensya na, Bella. Nalimutan ko. Napabiktima ka. Ngunit, nasaktan mo si Clarice. Ngayon, isipin mo na lang aral ito. Nalaman mo na ang pagkakamali. Opo. Huwag magalit. Bukas na ang ating kasal. May regalo ako para sa iyo. Mrs. Ramirez, ito po ni Mr. Santiago. Espesyal na binili, galing sa Reyna ng Europa, Blue Diamond Necklace. Isang pribadong isla sa Caribbean. Ang titulo ng isla at maraming mansyon. Gusto mo, Bella? Opo. Miguel, sa kasal bukas, may inihanda ako. Isang malaking regalo. Anong lihim na regalo? Malalaman mo bukas. Okay. Naghihintay ako, Bella, sa regalo mo. Sana hindi ko malimutan. Huwag mag-alala. Sigurado. Di nakatulog buong gabi. Sa wakas, ikakasal ka na.
Lola, huwag po. Pinakasalan ko si Isabela ay dahil lang kailangang protektahan si Clarice. Hindi ako kinakabahan. Ako lang nagtataka lang sa sinabi niyang sorpresa kahapon. Miguel, sa kasal bukas, maghahanda din ako ng isang malaking regalo. Alice, dalang regalo. Sumama sa akin sa pamilya Ramirez. Oo. Batang ito, dapat mong sunduin si Bella na nakaayos ng maganda. May pag-asa pa ang lahat. Ina, palagi mong sinasabi na dapat akong ikasal sa taong mahal ako. Ngayon, ikakasal ako sa isang estranggero. Nawa ay maging malaya ako. Isabela, nasa labas na ang pamilya Villanueva. Hindi ka ba magbabago ng isip at palitan si Clarice? Hindi. Walang pakialam. Labas na. Suotin ang damit ni Clarice. Ang mga ito ang aking gamit. Pa-deliver na lang sa pamilya Villanueva. Ate, ikakasal ka na sa bulad na yan. Kumusta ang pakiramdam? Magsalita ka pa, hindi na ako papalitan. Ikaw! Tatay, kinukuha ko si Isa. May dala ako regalo para din kay Clarice. Ay, Mr. Santiago, napakabait mo talaga. Halika, tanggapin mo. Gustong-gusto ni Mr. Santiago si Clarice. Papalitan ni Clarice si Isabela. Siguradong magugustuhan niya. Halika, Mr. Santiago. Pasok po kayo. Mr. Ramirez, may sakit ang matang yang master. Ako ang maghaharana. Buti pumayag si Isabela, palitan si Clarice. Kundi, tapos na ang buhay ni Clarice. Pasok po kayo. Oh, Mr. Santiago, halika, pasok po kayo. Isabela, sabihin ko sa'yo, gustong-gusto ako ni Kuya Miguel. Langit lang ang loob niya, kaya hindi kanya iniwan. Sa oras na malaman niya na ako ang kanyang asawa, siguradong masaya siya. Mapapaligaya siya. Ang Santiago at Villanueva nasa labas na para harana itakip na ang veils nyo. Ang dalawang anak ni Mr. Ramirez, ang isa ay ikakasal sa mayaman, ang isa ay ikakasal sa bulag. Di makataruman. Miguel, sa buhay na ito, hindi na tayo magkikita. Kakaiba. Bakit sa loob ko ganito ka ba? Parang mawawalan ako ng pinakamahalaga. Isa! Hindi. Bakit siya nasa kotse ng Villanueva? Eh di ang aking asawa. Kuya Miguel, surprise! Clarice? Bakit ikaw? Hindi! Mali! Totong mali! Kuya Miguel! Bella! Isa! Ano to? Maling asawa? Parang ganon. Kuya Miguel! Kuya Miguel! Kuya Miguel! Bilis! Magmaneho! Habulin ang bridal car! Kuya Miguel! Kuya Miguel! Kuya Miguel! Isabela, huwag mo sabihin na ito ang regalo mo para sa akin. Hindi ba sapat ang pagmamahal ko? Bakit ka tumakas? Huwag kang umasa na makakatakas. Harangan ng bridal car. Oh no, Miss Isabela! Naharang tayo sa harap at likod! Isabela, sinabi ko na, hindi ka makakatakas.
Nasaan si Isabela? Si Miss Isabella. Nasa kabilang sasakyan. Umalis na po. Ano? Hello? Yang Master Lucas? Para bukas na kasal, pakilagay ng isa pang sasakyan. Miguel, pinakasalan mo na ang gusto mong si Clarice. Ang regalong ito, nagustuhan mo ba? Paano niya nalaman na agawin ko ang kasal? Isabela, ano ba talaga ang gusto mo? Habulin niyo pa. Mr. Santiago, nawala ng malay si Miss Clarice. Ano? Bumalik na. Kuya Miguel! Kuya Miguel, pasensya na. Di ko alam na ganun mo kamahal si ate. Yung pagpapalit ng kasal, pinipilit lang ako ni ate. Kung talagang ayaw mo sa akin, ualis na ako. Clarice, hindi ako. Clarice, ang tunay kong mahal ay si... Bakit kahit mahal ko si Clarice, hindi ko masabi? Hindi ko masabi. Walang katotohanan. Paano ko kayo pagduduhan? Sinabi mong pinilit ka ni Isabela palitan. Walang dahilan. Bakit niya palitan? Dahil gustong ipagkanya ni ate ang senbilyong dowry ng Villanueva. Handa pa niyang pakasalan ang bulag. Dahil sa pera? Kinausap ko ang pari para sa bracelet na ito. Sabi ng pare, ito'y magdadala ng kapayapaan. Miguel, alam ko, maraming tao sa labas ang gustong pumatay sa'yo. Ngunit gusto kong lagi kang ligtas, laging masaya. Mahal kita palagi. Mahal niya ako. Paano niya ipagpalit ang posisyon para lang sa 10 bilyon at pakasalan ng bulag? Hindi ganun si Bella. Hindi ako naniniwala. Check niyo ang account ni ate. Mr. Santiago, natuklasan namin sa account ni Isabela. May 7 bilyong pumasok. Ano? May dahilan ito. Sige na. Lola, kailangan ni Clarice magpahinga. Umuwi na po kayo. Hey, Kuya Miguel, hindi ka gusto ni ate. Ngunit gusto kita. Pwede ba akong manatili sa tabi mo at alagaan ka? Walang hihigit pa. Totoong ba? Totoong ba? Mahal ko si Clarice. Gusto ko siyang pakasalan. Ang krisis ng Santiago, halos nalutas. Pakasalan si Clarice. Gusto ko yan, di ba? Gusto ko yan, di ba? Kuya Miguel, mas mamahalin kita kaysa kay ate. Isabela, hindi lang sinaktan si Clarice para lang sa 10 bilyon. Niloko mo ako. Hanghal at masama. Umalis ka na. Huwag nang bumalik. Kuya Miguel, gusto ko to. Bilhin lahat to. Swipein mo. Kuya Miguel, gusto ko to. Bilhin lahat. Swipein mo. Tsaka to. Swiping. Miss, ang iyong butter popcorn. Gusto ko ay strawberry popcorn. Bubo ka ba? Di mo man lang maalala ang gusto ko. Yumuko at humingi ng tawad. Pasensya na po, miss. Ang Clarice sa isip ko, mabait at mapagmahal. Ngunit bakit? Pasensya na, Kuya Miguel. Si ate kasi, pinipilit akong kumain ng butter popcorn. Kaya ako naging ganyan. Mula ngayon sa sinehan ng Santiago Holdings, walang butter popcorn na ibebenta. Po. Bakit kahit na kasama ko na ang pinakamamahal, para may kulang sa aking puso?
Kuya Miguel! Kuya Miguel! May tumutulo na lang is! Nagkakabayo na! Kuya Miguel! Gising na po kayo! Kuya Miguel! Kuya Miguel! Sasabog na ang sasakyan! Clarice. Hindi. Bata pa ako. Hindi ako pwede mamatay. Clarice, pinabayaan niya ako. Bakit? Di ba siya ang nagligtas sa akin mula sa sasakyang malapit ng sumabog? Sir, ayos ka lang. Hang in there, sir. Ililigtas kita. Bella. Siya palang nagligtas. Kuya Miguel! Gising ka na! Nakakatakot! Hindi ikaw ang nagligtas sa akin. Kuya Miguel, iniisip mo ba na iniwan kita at tumakbo mag-isa? Hindi ganon. Nagpatulong lang ako. Tingnan mo, para lang sa'yo to. Ano ba talaga ang pinagdududa ko? Ang nagligtas sa akin, kung hindi si Clarice, sino pa? Pasensya na. Maling akala ko. Kumusta? Masakit pa ba? Ang sugat na to ay walang halaga sa sugat ni Kuya Miguel. Sabi ng doktor, halos hindi ka na nila mailigtas. Bakit ka ganoon? Huwag ka na mamiyak. Okay lang ako. Kuya Miguel, kain tayo. Halika. Masarap ba? Miss Clarice, bago operahan si Mr. Santiago. Hindi pwedeng maanghang. Kuya Miguel, pasensya na! Nakalimutan ko! Uminom ka na lang ng tubig! Aray, Miss Clarice, sino ba ang nabibigyan ng malamig na tubig sa pasyente? Di ko alam. Hayaan ng doktor. Miss Clarice, ako na lang. Mr. Santiago, pumutok ang sugat. Kailangan ulit tayo. Ang second Miss Clarice, walang pakialam. Kung nandito si Senyorita Isabela, tuwing ikaw ay nasugatan, napakahusay niya kang alagaan. Bagong operahan ka. Huwag maanghang at mataba. Ngunit kailangan mo ng sustansya. Ginawa ko to para sa'yo. Sinigang na baboy. Subukan mong tikman. Bagong operahan. Siguro masakit ang katawan. Kukunin ko tubig para sa katawan mo. Salamat, Bella. Miguel, pwede ba sa susunod, huwag ka na masugatan? Masasaktan ako. Okay. Si Isabela ikinasal sa Villanueva. Sa pamilya Santiago, walang koneksyon na. Huwag na banggitin siya. Si Clarice ang mahal ko. Bakit lagi kong naalala si Isabela? Si Isabela ay ikinasal na sa pamilya Villanueva. Sa amin ng pamilya Santiago, wala na siyang koneksyon. Huwag nang banggitin pa siya. Si Clarice ang mahal ko. Bakit parang lagi kong naalala si Isabela? Ano? Para kay Clarice, magpapabiktima ka sa mga kilay sa likod. Walang utak. Gagawin mo talaga para kay Clarice, ibuwis ang iyong buhay para sa kanya. Wala. Hindi ko hayaan si Clarice. Mapahamak muli. Wala na si Isabela. Ang aking takip. Ako mismo ang tatapos sa lahat ng panganib. Hanggang ngayon, naniniwala ka pa rin na si Bella ay ginamit mo para protektahan si Clarice? Hindi ba? Walang utak! Walang utak! Sana balang araw, hindi ka magsisi. Hang in there! Sir, don't sleep! Hang in there! Ipapadala kita sa ospital! Ikaw ang nagligtas sa akin. Balikan mo lang.
Kuya Miguel, bakit mo hawak ang pulseras ni ate? Sinong may-ari ng pulseras na to? Kuya Miguel, masakit ang hawak mo. Tatanungin kita, kanino ang pulserong ito? Kuya Miguel, bakit ka nag-aalala sa pulserong ito? O baka aking ito? Sabi mo kanina, kay Isabela ito? Hindi po, Kuya Miguel. Nagtingin lang ako kung iniisip mo pa si ate. Kasi noon, sobrang gusto mo siya. Nagkamali ba ako ng dinig? Tama nga, Isabela ay nang aapi lang kay Clarice. Paano naman siya ang nagligtas sa akin noon? Pasensya na, Clarice. Ako ang may kasalanan. Kanina, nag-iisip lang ako. Ang kaarawan mo sa Lunes, ano ang gusto mong regalo? Reloj? Kuwintas? Damit? Binigay na ni Kuya Miguel. Eddie, gusto ko ng shares ng Santiago Holdings. Bibigay mo ba? Sige. Kuya Miguel, totoo po ba? Kung gusto mo, ang buong Santiago Holdings ay sayo. Kuya Miguel, pinagsalag mo ako sa aksidente. Ngayon naman, ibibigay mo lahat ng shares. Bakit mo ako sobrang mahal? Dapat lang naman. Mr. Santiago, ang kasunduan sa paglipat ng shares. Kung may mangyari sa iyo bukas, ang shares mo mapupunta kay Miss Clarice. Kailangan papirmahan ni Miss Clarice. Tatawagan ko siya para pumunta dito. Huwag na. Ako na ang pupunta. Ano? Clarice, totoo bang sinabi mo? Si Mr. Santiago, talagang ibibigay sa iyo ang shares niya? Siyempre naman. Sabi niya pa, ang buong pamilya Santiago ay akin na. Walang duda, anak ko. Ang bilis mo, nakuha mo ang pinakamayaman. Mr. Santiago. Nasaan si Clarice? Si Miss Clarice, nasa tirong kasama ang mga magulang. Pinakamayaman? Si Miguel ay katulong lang, parang aso. Hindi, siya ay isang umiling ng umiling. Awa ng aso! Si Clarice! Si Isabela ay tumagal ng 3 taon, pero hindi niya nakuha ang kalahating share ng Santiago. Ikaw naman, hindi pa man 3 buwan ang Santiago, ay sa'yo na. Clarice, ikaw talaga ang aking prinsesa. Yung babaeng yun, walang karapatang ikumpara sa akin. Kung hindi siya sumuko at umalis sa pamilya Ramirez, siguradong papatayin ko siya. Clarice, masyado kang mabait. Nang bagong salta ako, dapat sana itinulak ko si Isabela at ang kanyang ina mula sa hagdanan. Ikaw kasi, pinabayaan mo si Isabela. Siya kasi, tinawag kaming kabit. At tinanong si Daddy kung may kabit siya. Kaya, pinabayaan ko siyang mamatay. Ngunit, pinabayaan ko si Isabela para lang maglaro. Una kong kinamkam ang relo niya, kwintas at bag. Kinuha ko pa ang mga pamana ng kanyang ina. Nakita ko siyang galit, pero wala siyang magawa. Sobrang nakakatawa. Ikaw talaga, makulit. Kung gusto ni Clarice maglaro, hayaan mo siyang maglaro. Si Clarice ang aking isang at iisang anak. Si Isabela naman ay isang gamit lamang ng pamilya para sa negosyo at para sa kasal. Clarice, gusto mong apihin. Apihin mo lang! Tungkol dito, ang bobo ni Miguel. Kinulo ko lang na awa. Akala niya si Isabela, talagang aapihin ako. Ah, oo nga, yung car crash dati. Malapit nang sumabog, natakot ako. Pero gusto niya pa, ako ang magligtas. Pinatulan ko, itinulak ko siya, binuksan ko ang pinto at tumakbo. Sa huli, ang mga tao ang nagtawag ng pulis. Gusto mo tatawagin ko si Miss? Tatawagin ko si Miss? Tatawagin ko si Miss? Huwag na. Ang Clarice na mahal ko, mabait at matapang. Ngunit lahat ng ito ay peke lamang. Mr. Santiago, ang kwintas si Senyorita Isabela, bakit nasa iyo? Ano? Pinamana ito ni Mrs. Ramirez kay Senyorita Isabela. Ngunit kinuha ni Second Miss, dala niya sa mall. Pagkatapos ay nawala.
Ang kwintas na ito ay kay Isabela. Palagi akong nagkakamali. Mr. Santiago, totoo po ang sinasabi ko. Palaging suot ni Senyorita Isabela. Sir, gising po kayo. Huwag matulog hanggang sa uli. Si Isabella. Clarice, gusto mo maglaro? Maglaro ka. Clarice, gusto mo maglaro? Maglaro ka. Sa puso ng tatay mo, ikaw lang ang anak. Si Isabela, isa lang siyang kasangkapan para sa kasal na negosyo. Bubugin mo man siya? Sumimangot lang ako. Totoo niya akalain nilalait ako ni Isabela. Isabella. Sumimanggot lang ako. Totoo niyang akalain. Nilalait ako ni Isabela. Bugbugin mo man siya! Nagpapakaawa lang ako. Akala niya talaga. Pinapakahirap ako ni Isabela. Gawin ang gusto mong pahirap. Miguel, 3 taon na tayo. Sino ang nang aapi? Hindi mo pa alam? Hindi pala siya nagsinungaling. 3 taon, si Clarice talaga ang nang-aapi. Pero hindi ko pinaniwalaan. Isabela! Itapon mo ako! Bakit saktan si Clarice? Bakit saktan si Clarice? Sumobra ka! Sumobra ka! Paulit-ulit na pagkakamali. Pinasasakit siya. Kung ang nagligtas sa akin, si Isabela talaga. Ano ang kabuluhan ng ginawa ko? Mr. Santiago! Doktor, kumusta siya? Extreme emotional stress caused Mr. Santiago to faint. It's a heart condition. It's a heart problem. Miguel, hindi ba't niyo matutulungan si Clarice sa kanyang problema? Ano ang nangyari? Lola, parang nagkamali ako ng tao. Ano? Sa lahat ng panahon, lahat ay aking pagkakamali. Pinaglaruan ako ng isang bruha at ako'y naloko. Manong Rico, suriin muli ang video ng aksidente noong 3 taon na ang nakalipas. Opo. Sa pamamagitan ng pulseras, si Clarice ang nahanap ko. Ngunit hindi ko alam na pareho nilang sinuot ang pulseras. Miguel. Lola, labas muna po kayo. Gusto kong mag-isa muna. Mr. Santiago, ano po ang hinahanap niyo? Nasaan ang gamit ni Isa? Second miss pagpasok niya, sinabihan kami itapon lahat ng gamit ni Isabela. Itinapon? Ngunit inimbak ko po lahat. Huwag po kayong mag-alala. Kukunin ko po ngayon. Magtrabaho ka na. Palagi ko lang tatawa ng ganyan pagkasama ko si Bella. Palagi lang. Siya lang ang mahal ko. Ang journal ni Isa. Unang araw sa bahay Santiago. Si Miguel ang unang nagsabi na mahal niya ako matapos mamatay si Mama. Miguel, salamat sa pagligtas at pag-ibig.
Ika-23 araw. Si Miguel mismo ang nagluto para sa akin. Parang nahuhulog na ako sa kanya. Ika-10 araw. Sumalag si Miguel ng kutsilyo para sa akin. Nang makita ang dugo niya, natakot ako ng husto. Mahal ko na siya. Ika-132 araw. Ang iyong debosyon ay nakatouch din sa akin. Para sa iyo na ang tali ng kapayapaan. Salamat po, Guru! Protektahan ang iyong minamahal. Magkaroon ng kalusugan. Walang sakit at kapahamakan. Palagi nasusugatan si Miguel. Kaya pumunta ako sa templo, niluhod sa 999 hagdan para hingin ang pulseras. Sana protektahan ni Buddha si Miguel. Palaging ligtas. Sana protektahan ni Buddha si Miguel. Palaging ligtas. Para lang sa akin ang pulseras. Niluhod siya sa 999 na hagdan. Kaya pala noong araw, namamaga ang kanyang noo. Mahal niya pala ako. Marami siyang ginawa. Pasensya na. Pasensya na talaga. Mr. Santiago, nahanap na po namin ang video ng aksidente niyo. Buksan mo. Mr. Santiago, ang resulta ay hindi tumutugma sa nakita namin. Panoorin niyo na lang po. Ano ibig sabihin ng hindi tumutugma? Grabe, ang lakas ng aksidente. Oo nga. Hey, huwag kang pupunta! Bumalik! Delikado! Babae, bumalik! Delikado! Chino! Gino, hang in there! Ililigtas kita! Delikado! Sasabog na! Bumalik ka! Bumalik! Chino, hang in there! Hang in there! Huwag kang matulog! Ipapadala na kita sa ospital! Huwag kang matulog! Siya nga. Sinabi kong babayaran ko siya ang utang na loob. Pero nagkamali ako ng tao. Pinagpalit ko pa siya bilang takib ni Clarice. Ang nagligtas sa'yo, si Miss Isabela. Pasensya na. Nagkamali kami ng tao. Hindi bagay sa iyo ang unang gown ibigay kay Clarice. Gusto ko to. Sinabi ko na hindi bagay sa iyo ibigay kay Clarice. Hindi bagay sa iyo to. Ibigay kay Clarice. Kuya Miguel! Tulong, Kuya Miguel! Kuya Miguel! Kuya Miguel! Kuya Miguel! Miguel! Ang pamilya ninyo ang sumira sa buhay ko! Gusto kong maranasan mo, mawala ng mahal at magdusa habang buhay! Huwag kang mapiro. Bella! Señorita Isabela, tama. Marami ang nagsasabi na ikaw ang nagpapatulog kay Clarice. Hindi ka ba nahihiya? Ngayon, ipagtatanggol ko siya at paparusahan ka. Medyo masakit lang. Ngunit, tandaan mo ang aral na yon. Medyo masakit lang. Pero, tandaan mo ang aral na yon. Hindi pa sapat. Patuloy! Dahil kay Clarice, pinarusahan ko pa siya. Yung birthday party ni Miss Clarice, itutuloy pa po ba? Imbitahan ng lahat ng mga mayayaman.
ang birthday ni Clarice. Gagawin kong malaki. Po. Bella, hintayin mong magiganti ako. Saka ako humingi ng tawad. Wow, parang hindi ito birthday party. Sobrang mamahalin at romantiko. Parang kasal. Balita ko si Mr. Santiago para sa kaarawan ni Clarice. Imbitado niya ngayon. Lahat ng mayayaman sa lungsod imperial. Hindi ba gusto ni Mr. Santiago si Senyorita Isabela? Bakit si Clarice na ngayon? Happy birthday, Miss Clarice! Ako si Antonio Lopez ng Pamilya Lopez. Narinig ko na ang handaan na ito ay espesyal na inihanda ni Mr. Santiago para sa iyo. Kitang-kita ang pagmamahal niya sa iyo. May handog po! Happy birthday! Sana tulungan niyo kami sa Pamilya Lopez. Mukhang maganda. Happy birthday, Miss Clarice! Regalo po ito ng Pamilya Santos. Miss Clarice, kami din ang Pamilya Reyes. Salamat po sa lahat! Salamat po sa lahat! Huwag kayong mag-alala. Palagi akong sinusuyo ni Kuya Miguel. Sabi niya, para sa aking kaarawan, may malaking sorpresa. Magkaibigan ang Pamilya Ramirez, magkaibigan na rin ng Pamilya Santiago. Huwag kayong mag-alala. Palagi akong pinagbibigyan ni Kuya Miguel. Sabi niya, para sa aking kaarawan na yon, may sorpresa siya. Magkaibigan ng Pamilya Ramirez, magkaibigan na rin ng Pamilya Santiago. Dumating na si Mr. Santiago! Anak ng kabit, sumiping kay Mr. Santiago. Naging prinsesa. Kuya Miguel, finally, dumating ka na. Mr. Santiago, salamat sa kaarawan ng aking anak na Clarice. Ang ganda ng venue at sobrang sosyal. Oo nga, kasi si Mr. Santiago ay mahal na mahal si Clarice. Kuya Miguel, anong kaarawan kong sorpresa? Huwag magmadali. Ang sorpresa ko para sa'yo, siguradong magugustuhan mo. Kuya Miguel, ano ang surprise mo para sa akin? Huwag magmadali. Ang surprise na inihanda ko, siguradong magugustuhan mo. Totoo ba? Ooh. Wow! Si Mr. Santiago ba ay nagpapaalam ng pag-ibig kay Clarice? So romantic! Gusto kong ipahayag na si Clarice lang ang mahal ko. Magsama kayo! Mr. Santiago, pero hindi ba si Miss Isabela ang gusto mo? Bakit di kakasal kay Miss Clarice? Ang dati kong relasyon kay Isabela ay para lamang protektahan si Clarice. Si Clarice lang ang mahal ko. Ikaw lang ang mahal ko, Clarice. Tunay ba, Kuya Miguel? Ikaw ba talaga ang gusto mo? Oh. Gusto mo ba ang sorpresa? Gusto ko. Naglaluha na ako sa tuwa. Huwag kang umiyak. May mas malaking sorpresa pa. Tunay ba, Kuya Miguel? Anong sorpresa? Sabihin mo na. Malalaman mo rin. Mr. Santiago, ang mga taong napaplano pumatay sa'yo, nandito na. Balak nilang putulin ang kuryente ng ballroom. Arestuin na ba sila? Huwag. Congratulations, Miss Clarice! Ngayon ay Mrs. Santiago ka na. Ikaw na ang pinakamayaman at pinakataas na babae. Congratulations din sa pagsasama ninyo. Ang Ramirez Group ay magiging mas malakas. Ikaw din! Nakikita mo ba, Isabela? Ang swerte mo lang sa bulag na yan. Habang ako ay pinagilingkuran na, siya na ang Mrs. Santiago. Huwag naman hindi ko! Umatras! Bilisan! Clarice, gusto mo bang maging Mrs. Santiago? Ngayon, bibigyan kita. Kuya Miguel! Kuya Miguel! Kuya Miguel! Mr. Santiago!
Santiago! Kinuha si Clarice! Tulungan mo si Clarice, Mr. Santiago! Oo nga! Pakisalba siya! Mr. Santiago, may mensahe sila. Sabihin, 3 oras mula ngayon, punta sa isang abandonadong pabrika. Ilipat lahat ng ari-arian ng Santiago Holdings para palitan si Clarice. Kung hindi, papatayin siya. Mr. Santiago! Walang hurrying. Magpa-report ng pulis 3 oras mula ngayon. Opo. Mr. Santiago! Hindi pwede maghintay ng 3 oras! Matapos 3 oras, mawawala na ang buhay ng anak ko! Si Mr. Santiago ang magpapasya. Walang karapatan kang magduda. Mr. Santiago! Tawagan mo siya. Kuya Miguel, sagutin mo naman! Kuya Miguel! Walang iya. Di ba sabi mo, pinakapaborito ka ni Miguel? Handa ka niyang iligtas? Nasaan siya? Di ko alam! Patawarin mo ako! Malapit nang matapos ang 3 oras. Kung hindi siya darating, patay ka. Huwag kang matakot! Dadarin kita! Ililigtas kita! Kuya Miguel, tulong! Miguel Santiago, sa wakas, dumating ka! Samantala, ang pamilya mo ang dahilan ng pagkasira ng buhay ko. Oras na para bayaran mo. Ilabas ang lahat ng ari-arian at buhay mo para sa buhay ni Clarice. Kung hindi, papatayin ko siya! Hindi! Hindi! Mr. Santiago, humihingi ako ng tulong. Clarice! Tulungan mo si Clarice! Tulong! Sigurado ka? Sa pagitan ng Ramirez Group at Clarice, pipiliin mo si Clarice. Ano ibig mong sabihin? Mr. Ramirez, kung ililigtas ni Mr. Santiago si Clarice, mawawala ang Santiago Holdings at kasama na rin ang Ramirez Group. Sigurado ka? Ilalagay mo ang buong Ramirez Group para kay Clarice? Sa pag-ita ng asawa at kumpanya, mas mahalada si Clarice! Ililigtas si Clarice! Tatay, ako to, ang iyong paboritong anak, tulong! Ililigtas mo si Clarice, di ba? Hindi! Hindi pwede! Ang Ramirez Group ay buhay ko! Walang makakahigit! Clarice, magbuwis ka ng buhay para sa Ramirez Group. Hinding-hindi kita malilimutan. Palaging nasa isip ni tatay si Clarice. Mr. Ramirez, sa puso mo, mas mahalaga ba ang sira-sirang kumpanya kaysa sa amin? Mas mahalaga ba? Miguel, bibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka pumayag, papatayin ko siya. Kuya Miguel, di ba sabi mo mahal mo ako? Handa kang mamatay para sa akin? Tulong! Huwag kang gumalaw! May nagre-report kay Captain Reyes. Nagkidnap at nanghihingi ng ransom. Bitawan ng biktima at sumuko na. Miguel, nagpapulis ka? Wala ka pak sa buhay niya! Gawin mo ang gusto mo. Siya lang ang panlinlang para kayo lumabas. Miguel, niloloko mo ako! Magkasama kayong mamatay! Clarice! Miguel? Bakit? Mr. Santiago, para sa Ramirez Group, sana po ay tulungan niyo kami. Huwag mag-alala. Mula ngayon, ang Ramirez Group ay mawawala sa lungsod Imperial. Salamat po, Mr. Santiago! Mr. Santiago, ano ang ibig ng sabihin? Hello? Mr. Ramirez, naputol ang pondo ng Ramirez. Nag-bankrupt na kami. Tapos na. Wala na. Belia, binayaran ko na sila. Maghintay ka. Alice, sumama sa akin sa Villanueva. Bawiin natin si Mrs. Ramirez. Mr. Santiago, baka huli na tayo. Huli na? Nakakuha lang kami ng balita, Senyorita Isabela. Pasok po, Miss Ramirez. Siya si Doña Villanueva. Parang matigas ang ulo. Ina. Hindi ko karapat-dapat sa tawag mong ina, Senyorita Isabela. Sa kasalang ito, ang napagkasunduan si Second Miss Clarice. Bakit ngayon si Senyorita Isabela? Ang integridad ng pamilya Villanueva? Simula ng aksidente,
ay ayaw ng pakasal ni Clarice. Ako mismo ang nag-alok. Napakasalan siyang master. Matalo man Bila, bakit nahandang talikuran ng pagiging Mrs. Santiago at pakasalan si Lucas na bulag? Ano ba talaga ang gusto mo? Dahil si Miguel ay mahal si Clarice. Pinakasalan niya ako para gawin akong taga-takip para kay Clarice. Gusto kong mabuhay! Doña Villanueva, napatunayan po, minamaliit ni Miguel si Isabela para kay Clarice. Ganun pala. Siya rin pala ay malas. Ang sinabi ko kanina, mabangis ba? Pwede kang pumasok, pero kailangan ang pagsang-ayon ni Lucas. Siyang master, sa aksidente, nabulag siya, naging malungkot. Di lumalabas ng kwarto, ayaw magpagamot, lalong lumalala. Miss Isabela, mahirap mapasagot siyang master. Sige. Saan ang kwarto ko? Nasa likod mo. Salamat, Ina. Doña Villanueva, ayaw niyang master na may pumasok sa kwarto niya. Tahimik. Paano mo malalaman kung di mo susubukan? Halika, tingnan natin ang laban ng aking manugang. Kay Lucas Villanueva ka? Maganda ang katawan mo. Sino yan? Sino ang nagpayag sa'yo pumasok dito? Umalis ka! Hindi mo narinig? Umalis ka! Ako ang asawa mo, Isabela Ramirez. Miguel, magpakabait ka sa akin. Ang ganda ng katawan mo. Siya ang unang babae na naglandi kay Lucas. Miguel, walang kwenta yan. Sa kasalang ito, hindi ako sumangayon. Umalis ka. Hindi mahalaga kung ayaw mo. Dito na tayo titira. Ilabas ang mga gamit ko. Oh. Ilagay ang bag may ito sa ilalim na drawer. Ang mga cosmetics at perfume, ilagay niya sa mesa sa loob. Isabela, hindi ko kinikilala! Hindi ka asawa ng Villanueva! Hindi ko payag na makasama ka dito! Umalis kayo lahat! Young Master, oras na para uminom ng Galit na galit si Young Master. Hindi na naman siya iinom. Wala na ang aking mga mata. Bakit mo pa ako bibigyan ng gamot? Alisin mo yan! Paano kung hindi uminom si Lucas? Tiggle! Anong gagawin mo? Uminom ka o ipapainom kita? Kainin mo ba o ipapakain kita? May pag-asa na. Threatening me? Isabella, you're nothing but a pawn in this marriage. Don't be so arrogant. Parang gusto, ipapakain ko mismo. Huwag mo lang, masuka sa laway ko. Bigay mo sa akin. Miss Isabela, marami ang gamot. Ubusin mo ng 2 beses. Wait! Ako na lang. Uminom si Lucas ng gamot. Opo, sa 4 na taon, unang beses na yung ininom. May pag-asa si Lucas. Kung sumunod ka agad, edi okay. Isabella, Doña... Bella, ikaw ang tagapagligtas ng Villanueva. Mula ngayon, ikaw ang aking kinikilalang manugang. Mabilis naman. Kung susubaybayan si Lucas sa pagpapagamot, bibigyan kita ng 900 milyon kada buwan. Versus milyon? 1 bilyon? 1 bilyon? 1 bilyon? Doña Villanueva, hindi mo ba ito? Medyo maliit na. 1 buwan, 2 bilyon. Tsaka, tawagin mo na akong Ina. Huwag po kayong mag-alala.
Ako po ang bahala kay Lucas. Ina, ubos na po ako. Magpapahinga na po ako. Ina, hindi ko po siya sasama sa kwarto, di ba? Saan matutulog asawa mo? Ngayong gabi, ang inyong unang gabi. Sa ibang kwarto ako. Alam ko kasi, mahilig ka sa kama mo. Pag hindi sa kwarto mo, parang hindi ka makatulog. Hindi ko rin pwede matulog sa tabi niya! Ang kwarto ko mismo. Bakit kailangan ko ibigay sa kanya? Ginagawa mo. Matutulog ako. Mahubad ka ba? Isabella! Hindi ko naman gustong tingnan. Wala namang ginhawa sa ex-boyfriend ko. Ano ibig mong sabihin? Umakyat ka, huwag ka umarap sa akin. Wala akong pake. Isabella? Huwag maingay. Matulog pa ako. Ang bango niya. Huy, anong iniisip ko? Huwag mong hawakan. Masarap. Gising na? Ang gamot nasa mesa. Uminom ka ng gamot? Lucas, nakatingin ako. Uminom. Doña Villanueva, ang kalagayan ng mata ni Young Master. Walang pagbabago. Paano nangyari? Si Lucas ay uminom na ng gamot ng 2 araw. Bakit walang pagbabago? Ina, sumuko na. Hindi na mapapagaling. Sa buong buhay ko, pipilay na lang ako. Lucas, 2 araw pa lang susuko ka na? Lucas Villanueva, pwede ka pa magpakatanga pa? Ang pinakamahuhusay na doktor, sinabing walang pag-asa. Ano pa ang magagawa ko? Sumunod ka. Saan tayo pupunta? Marahil na yun, siya lang ang makapagligtas kay Lucas. Ano to ginagawa mo? Hindi makakita. May puso naman. Maramdaman mo. Anong letra to? Basahin? Bulag na ako. Paano ko mababasa? Palagi mong sinasabi. Pero kanina, ang iyong daliri sumasabay sa aking galaw. Ang amoy ng tinta, hindi ba nakikita mo? Para gamutin, hindi para makita ulit ang mundo. Kundi para may lakas ng loob, ang magandang naramdaman, mas mahigpit na hawakan. Isabella, alam kong ikaw, pinilit naming kasal. Bakit ka mabait sa akin? Ako?
Ate, si Kuya Miguel, sinamahan ako mag-mall. Binigay lahat ng gusto ko. Mahal na mahal ako ni Kuya Miguel. Eh ikaw, ikakasal sa bulad na yan, kumusta na? Ako, ang biweekly allowance, 200 million! Mas bata at mas malakas kaysa kay Miguel. Mas mahusay ng libo-libo. Gawa ng heart para makapag-picture. Lucas, lahat na yon, naghihintay. Tatawanan tayo. Gusto mo bang maging katatawanan? Okay. Gagamutin ko. Doc, salamat sa paggawa ng rehab plan para kay Lucas. Cooperate siya sa treatment. Chochuba? Lucas! Young Master, gagawin ko ang lahat na makakaya para mabalik ang paningin mo. Isabella, kung pwede lang, gustong-gusto kong makita kung anong hitsura mo. Ito ang gamot mo ngayon. Uminom ka habang mainit. Sige. Salamat. Isabella, parang nakikita ko na... Lucas, sumang-ayon ka na manood ng horror movie. Huwag kang mag-back out. Huwag kang mag-back out. Di ko akalain na ganito siya kasungit. Ngunit ganito siya kaganda. Ikaw, kung duwag ka, huwag mo na panuuring. Huwag kang makialam. Wala ka namang makita. Isabella, huwag kang mag-touch. Ang kuripot mo. Yakap lang naman. Nandito na naman ang multo. Ikaw, gutom ka na ba? Medyo... Kukunin ko ang merienda mo. Isabella, bagamat bulag ako, lalaki pa rin ako, matagal mo akong hinawakan. Mas mabuti siguro, gabi na lang. Hindi pwede! Hindi pa ako handa! May takot din pala kayo? Lucas, nakikita mo na ba ulit ng malinaw? Oo, ngunit medyo malabo. Maganda. Doc, kumusta na si Lucas ngayon? Binabati ko po kayo. Young Master Lucas ay nakakakita na. Di magtatagal ay magaling na siya. Alam ko namang makakabalik ang paningin mo. Sa mga panahong ito, salamat kay Isa. Kung wala siya, hindi ka makakabangon mabilis mula sa kahirapan. Nanay, sa pagbabalik ng paningin ko, gusto kong sabihin sa kanya mismo. Okay. Sa inyong dalawa na lang ang usapang ito. Nanay, magpapahinga muna ako. Dr. Chua, ikaw ang tagapabligkas ng pamilya Villanueva. May 100 million sa card. Para sa'yo. Salamat po, Mrs. Villanueva. Alis na po ako. Nabalik na ang paningin ni Lucas. Panahon na para magkaroon ng anak. Utusan ng kusina para kay Young Master at Young Mrs. gumawa ng malusob na sopas. Malusob talaga. Po! Bakit kayo parang kakaiba ngayon? Gabi na, bakit kayo kakaiba? May okasyon ba? Hindi sinabi ni Lucas? Wala lang. Ginawa ko kayo ng sinigang na baboy. Masustansya ito. Subukan nyo. Salamat, ma. Ang bango! Subukan mo. Sigurado kang gusto mong uminom ako? Uminom ka. Uminom ka. Ba't ang bagal mo? Uminom na. Gabi na. Siguro dong masaya ka. Ano? Masaya o hindi?
Ubus na ako. Mainit. Parang nilalagnat ako. Lucas, gabi na. Parang mas gwapo ka. So, gusto mong subukan? Sabi mo. Masakit ang likod. Parang mapuputol. Kahapon gabi. Kahapon gabi, ikaw, nagustuhan mo ba? Maganda ka sa pula. Pula? Pula? Nakikita mo na? Oh, Isabella. Let's go. Get married today. Okay. Lucas, manumpa ka. Huwag mo akong lokohin. Manumpa ako. Hindi ko gagawin. Anong nangyari? Baka masama ang pagkain. Sa mga araw na ito, laging nahihilo, naglulumon. Laging lumuluha. Bella, ang regla mo ngayong buwan ba ay na-delayed ng ilang araw? Halos kalahating buwan na. Baka ako... Manang! Tawagin ang doktor! Binabati ka, young master. Buntis si young missus. Mahigit isang buwan na... Mahal, may bibi na tayo! Mamama na ako. Buntis? Anong kalokohan yan? Si Lucas ay bulag. Paano magkakaroon ng anak? Isang buwan na ang nakalipas. Nakarecover na ang paningin ni young master. Hindi posible! Hindi posible! Bella ay akin lamang! Agad kumuha ng tao. Sumama sa akin sa Villanueva. Bawiin si Bella. Mula ngayon, lahat sa Villanueva, una si Bella. Ang kanyang putos dapat sundin. Ang lumabag, agad tanggalin. Nanay, hindi naman kailangan din yan. Bella, ang dinadala mo ang kinabukasan ng Villanueva. Paano hindi maging masaya? Mahal, mula ngayon, mapakatagumpay ka lang. Ako na ang bahala, sa'yo at sa bata. Kain ka ng ubas. Matamis ba? Matamis. Ang ama ni Lucas, nang kausap ang kliyente, nalaman na buntis ka. Agad umuwi, bukas darating. Bella, pasensya ka na. Desisyon ko, bukas, para sa inyo ni Lucas, gagawa tayo ng kasal. Hindi na po, nanay. Hindi. Dapat gawin... Ang gown at venue, nahanap ko na. Gusto kong makita ng mundo na ikaw ang akin at ikaw ang pinakamasayang bride. Mr. Santiago, nahanap na po namin ang contact details ni Señorita Isabela pagkatapos niyong umalis. Okay. Nalaman ko na ang mali, Bella. Please, huwag mo akong iwan. Mamatay ako. Sino to? Hello? Bella, alam ko na. Mahal mo pa rin ako. Hello? Busy ang asawa ko. Sabihin mo na lang sa akin. Lucas, baliw ka ba? Isang buwan pa lang. Embryo pa lang siya. Paano naman makarinig ng tunog? Mahal, hindi naman. Masaya lang ako.
Sino to? Hello? Hello, my wife is busy. What's your concern? Just tell me. Sino ka? Ako ang asawa ni Isabela. Miguel. Palitan mo si Isabela. Miguel? Ako to. Bella. Nalaman ko na mali ako. Ang mahal ko ikaw lang lagi. Ang ex-husband. Ngunit malungkot na balita, huli ka na. Bella ang asawa ko at nagdadalang tao ng Villanueva. Hindi. Impossible. Wala katotohanan. Ako ang mahal ni Bella. Paano niya magugustuhan ang bulag mong to? Tama. Pinilit lang siya. Bella, huwag kang matakot. Pupuntahan kita. Mahal, pinilit ka ba? Hindi. Oh, halikan mo ako. Lucas! Lucas! Huwag mo hawakan siya! Paalam! Wait! Hello? Magmaneho! Opo. Bella, oras na ng kasal. Ang mga magulang at bisita nasa hotel na. Let's go. Bella! 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 Sino kayo? Ngayon ay kasal ni Young Master Lucas. Wala sila dito. Umuwi na kayo. Kasal? Nasaan sila? Gagawin niyo ba? Sabi mo. Nasaan sila? Nasa Hotel de Nube. Alice, puntahan ng Hotel de Nube. Opo. Gusto mo ba? Parang pangarap kong kasal. Kung gusto mo, ang bawat araw ay magiging masaya. Parang panagin. Maganda ang bride. Maraming nagsasabi siyang nagligtas kay Mr. Villanueva. At ngayon ay buntis na sa kanya. Parang angel na ipinadala ligtas ang Villanueva. Maganda at gwapo para talaga sa isa't isa. Mangyaring magpalita ng singsing ang dalawa. Isabela, gusto mo bang maging asawa ko? Hindi ako pumapayag. Hindi ako pumapayag! Bella, buti nakarating ako. Mahal ako ni Bella. Hindi siya ikakasal sa'yo. Miguel! Miguel Santiago, ang pinakamayaman? Bakit siya narito? May kasamang maraming tao. Plano ba niyang agawin ang ikakasal? Bella, simulat sa pool. Ikaw lang ang mahal ko. Sumama ka sa akin. Ang pag-ibig mo, ginamit lang ako bilang tanga ni Clarice. Alam mo na lahat? Sa araw na yon, ang usapan ninyo ni Doña Santiago, dinig na dinig ko. Sinabi mo, tuwing kasama kita, nasisuka ka. Hindi ganun. Bella, nagkamali lang ako ng tao. Naalala mo ba? Accident 3 taon nang nakalipas. May niligtas kang lalaki. Ako yon. Naisip ko lang na, ikaw si Clarice. Kaya... Ikaw pala ang niligtas ko. Delicado! Sino? Hang in there! Hang in there! Stay awake! Ipapadala kita sa ospital! Salamat. Magbabayad ako sa'yo. Huwag matulog! Nilagay mong pulseras mo. Pilag na ako ni Clarice. Kaya ako siya napagkamalan. Katawa, tawa. Bella, patawarin mo ako. Alam ko mahal mo pa ako. Bella! Kung alam ko lang, hindi na kita niligtas, dapat ikaw ay namatay. Dapat hindi kita iniligtas. Dapat pinabayaan kang mamatay. Pasensya na, Bella. Kung alam ko lang na
masasaktan ka. Mas gugustuhin ko pang mamatay sa aksidente. Sasabihin mo lang ngayon para mabawi ang sakit na ginawa mo. Ikaw? 3 taon. Ginawa mo ako, tagatanggol ni Clarice. Saan man ako pumunta, sinusugod ako. Dahil dito, ilan ang mga sugat ko. Alam mo ba? Balikan mo ng doble. Tapos, para kay Clarice, pinilit akong magsuot ng barong-barong. Nagkaka-allergies ako. Para lang makaganti, pinagkidnap mo ako. Binato mo pa ako ng bote. Miguel, sapat ba ang buhay mo para bayaran? Pasensya na, Bella. Miguel! Kung paano mo siya ginamit, saan ka kumuha ng muka para bumalik? Lucas, sa pakikipagtulungan natin, bibigyan ko kayo ng 50% discount. Balik mo si Bella sa akin. 50% discount? That's at least billions in profit. Mr. Santiago is going all in. Paano? Alam mo ba, Miguel? Si Bella ang asawa ko. Hindi siya instrumento. Bago pa ako magalit, umalis ka na dito. Ngunit ako ang mahal ni Bella. Bella, binasa ko ang iyong journal. Isinulat mo doon, lumuhod ka sa 999 hakbang. Sinabi mong mamahalin mo ako habang buhay. Ako o si Lucas? Sino ang pipiliin mo? Pipili ako. Lucas. Mr. Santiago, ang anak at manugang ko ay sobrang magmahalan. Huwag kang magpakahiya. Umalis ka dito ngayong mismo. Si Isa ay manugang ng pamilya Villanueva. Kung magulo ka pa, huwag mong sisihin kung magalit kami. Halika ng isa't isa! Halika! Bella, ako ang mahal mo. Bakit si Lucas ang pinili mo? Dahil hindi na kita mahal. Umalis ka! Bella, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pinapangako ko, mamahalin kita ng totoo. Irerespeto kita. Pwede ba? Ngunit, nakilala ko na ang taong tunay na nagmamahal. Miguel, wag na tayong magkita pa. Narinig mo ba? Hindi ka na niya mahal. Walang problema, Bella. Lucas! Lucas! Miguel! Nalunod ka na! Miguel! Nalunod ka na! Oh. Naging baliw ako. Huwag kang mag-alala. Di naman ito nakamamatay. Ngunit may lason ng kutsilyo. Walang gamot sa loob ng 7 araw. Patay siya talaga. Bilisan! Tawagin ang doktor! Bigyan mo siya ng gamot o papatayin kita. Sige, Bella. Patayin mo ako. Handa akong mamatay sa'yo. Olive! Pupunta ako sa iyo. Pero bigyan mo siya ng gamot. Bella, sa buong buhay mo, dapat nasa tabi ko lang. Isa! Bitawan mo ako! Lucas! Saan mo ako dadalhin? Puntang ospital. Gagawin mo ba? Hindi ako naniniwala na buntis ka kay Lucas. Kung totoo naman. Sa tingin mo? Bella. Magmaneho! Binabati ka, Mr. Santiago.
Si Mrs. Santiago ay buntis, mahigit 1 buwan na. Walang dapat ipatiwang! Palaglagi mo ang bata! Walang dapat ipatiwang! Palaglagi mo ang bata! Maliban na lang mamatay ako, huwag mong galawin ang aking anak. Mr. Santiago, nagkaroon po ng malubhang sugat si Mrs. Ramirez. Kung ipapalaglag po ang bata ngayon sa hinaharap, baka mahirap na po siya mabuntis. Okay, pwede kong ipagbigay, panatilihin ang bata at ipangalan sa Santiago at manasa lahat ng ari-arian ng Santiago at manasa lahat ng ari-arian ng Santiago. Bella, pwedeng tayo na lang ulit. Ngunit nasaktan na ako. Hindi na mababawi. Maniwala ka. Mababawi ko. Pinag-ayos ko ayon sa gusto mo. Gusto mo ba? Bakit walang blue roses paborito ni Clarice? Alam ko, sa tuwing tayo magkita, dadalhin mo lagi ang paborito niyang blue roses. 3 taon mong ginawa. Nakaka-touch. Bella, napagkamalan ko lang siya. Ikaw lang ang mahal ko. Totoo ba? Ngunit naramdaman ko lang ang pagkukunwari. Bawat segundo na kasama ka, nagiging masikip ang dibdib ko. Bawat segundo na kasama ka, nasisira ang araw ko. Bella, sinabi ko na babawi ako sa'yo. Dalhin mo dito. Mr. Santiago, para po sa pagpaparusa kay Mrs. Ramirez na. Sabi ko, dalhin mo dito! Binasa ko ang 2 bote mo dati. Basagin mo ako ng 20. Pwede ba? Miguel, akala mo hindi ako makapagpapatayan? Sige. Grabe pala ang sakit. Oo nga. Nang panahong sinagip ko si Clarice, lumabas sa ospital, wounds ko hindi pa gumaling. Pinarusahan mo ako dahil sa kanya. Gusto mong bumawi? 19 pa. Sabi ko, 10 beses ko ibabalik. Hindi ako katulad mong mababa. Ako na lang. Kahit ilang beses mo gawin, hindi kita mapapatawad. Mr. Santiago, po! Mr. Santiago, umalis ka! Mr. Santiago. Mr. Santiago, gising ka na. Nasaan si Bella? Nasa bahay Santiago po siya. Umuwi na... Matagal na niyang hindi ako nanginitian ng ganyan. Mahal din kita, honey. Mahal din kita, mahal. Malino kong nararamdaman, lumalaki ang baby. Hindi pwedeng lumabas siya walang ama, kaya kailangan mong sundin ng doktor. Antayin mo ako. Bella, ililigtas kita. Mahal, kamusta ka? Isabela, sapat na. Kausap ko ang asawa ko. Kausap ko ang asawa ko. Ano ba? Pakialam mo. Pakinggan mo. Ikaw ang Mrs. Santiago ko. Hindi ko hahayaan na tawagin mong mahal ang ibang lalaki. Si Lucas Villanueva, ang legal kong asawa. Ikaw, sino ka ba? Bella, humihingi ako ng pabor. Huwag mo akong tatuhin ng ganyan. Masakit na talaga dito. Nung paulit-ulit mo ako binalewala, para kay Clarice. Masakit din sa akin. Wala lang. Masakit lang muna. Tapos, wala na. Hindi lang ngayon. Bukas din. Araw-araw to.
itatawag. Mula ngayon, huwag payagan si Mrs. Santiago tumawag kay Lucas. P.O. Miguel! Huwag mong kalimutan! Ibigay kay Lucas ang gamot! Hayaan siyang mamatay. Hey, narinig nyo na ba? Malubang sakit ni Young Master Lucas. Trending na nga. Narinig ko, nalason siya. Baka hindi na makalampas ng araw. Anong sinasabi nyo? Anong sinasabi nyo? Magandang araw, Mrs. Ramirez. Sabi mo, nalason si Lucas? Hindi ba binigyan siya ni Miguel ng gamot? Hindi kami pinaparinggan ni Mr. Santiago tungkol kay Young Master Lucas. Saan si Miguel? Pumunta siya sa opisina. Pupuntahan ko si Miguel ngayon. Oh no, may malaking problema. Saan si Miguel? Sino ka ba? May appointment? Magtuloy-tuloy ka lang? Hanap ko si Miguel. Walang hiya kang babae! Deserve mo ba makita si Mr. Santiago? May emergency ako. Umakto! Urgently looking for sugar daddy? Walang hiya, umalis ka na. Kung hindi, huwag mo sisihin ang mga guard. Tatawagan ko si Mr. Santiago. Miguel, nasa baba ng opisina mo ako. Bumaba ka ngayon mismo. May lakas ka pang tawagan si Mr. Santiago? Patay ka na. Guard! Palayasin niyo ang baliw na to! Maganda ka naman. Bakit parang baliw? Naglulunok ng hangin. Umasa ka pa na kilala si Mr. Santiago? Bibigyan kita ng 3 segundo. Umalis ka na. Huwag mo akong pilitin. 1, 2, 3. Pinipilit mo kami? Tigil! Wala kayong mga mata? Siya si Mrs. Santiago! Mrs. Santiago. Pasensya na po, Mrs. Santiago. Di ko po kayo nakilala. Pasensya na po, Mrs. Santiago. Bagong satan lang po ako. Di ko po kayo nakilala. Tanggalin lahat. Puntahan ng finance. Mag-settle ang separation pay. Umalis na kayo. Bella, nandito ka. Namiss mo ako. Miguel, sabi mo, sumama ako. Bibigyan mo ng gamot si Lucas. Nasaan ang gamot? Binigay ko na. Bakit siya nalason? Ang galing ni Mrs. Santiago. Una ko lang makita na sinampal si Mr. Santiago. Dahil lason yon. Ikaw! Patay! Galit si Mr. Santiago! Patay na si Mrs. Santiago! Isabela, masasaktan ang kamay mo. Maraming tao. Usap tayo sa opisina. Miguel, ibaba mo ako! Bitawan mo ako! Masarap pala masampal siyang master. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Miguel, bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Hinapad mo ako! Ang lakas mong hampasin, namumula na ang kamay. Masakit ba? Bigay mo ang gamot! Gusto mo ang gamot? Bella, kailangan mo magbayad. Dahil hindi ako magliligtas ng karibal. Miguel, ano ba talagang gusto mo? Kayong dalawa ni Lucas, hanggang saan na? May anak na kami. Ano sa tingin mo? Hanggang saan kayo? Ganon din sa akin. Ibibigay ko ang gamot. Bella, ang buhay ni Lucas ngayong gabi, nasa kamay mo. Tawagin mo akong mahal. Halikan mo ako. Isabela, ganyan ba ako kasuka sa'yo? Oo,
Tuwing makasama ka, kahit huminga lang sa isang hangin, nasisuka ako sa'yo. Bitawan mo ako, Miguel! Bitawan mo ako! Mahal mo ako dati. Paano naman? 3 buwan lang. Nagbago. Hindi ako naniniwala. Isabela, ikaw ang nagpili. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Miguel, walang hiya ka! Bella! Walang hiya! Umalis ka! Lucas, kumusta ka? Sabi nila, Huwag kang mag-alala. May antidote na. Wala na ang lason. Salamat! Halika. Uuwi na tayo. Bella, nagsisisi na ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Totoo. Alam ko na ang mali. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Magsimula tayo muli, ha? Miguel, ano ba talaga ang gusto mo? Huwag ka na mapakaawa. Hindi ako mahihiya. Uulitin ko. Wala na akong nararamdaman para sa'yo. Para akong mamatay. Kung ipagpapabaya kita. Uminom din ako ng lason. Huling tanong ko na lang. Ako ba? O si Lucas? Pinili mo pa rin si Lucas. Walang saysayang buhay ko kung wala ka. Ipagbabayad ko ang utang ko sa buhay ko.